Saan kaya nanggagaling ang tunog na yon? Ikaw ba yung naririnig ko na umiiyak? Kawawa ka naman. Mukhang may masakit sa iyo. Iuuwi muna kita, ha? Lola, may nakita po ako sa maisan. Abay, mukhang mahiwaga ang daga na yan. Lola, pakainin natin siya para lumakas. Tara dito sa kusina. Kumain ka para bukas magaling ka na. Wow! Ang daming pagkain. Saan ang galing to? Uy, puti. Buti naman at malakas ka na. Ikaw ba ang naghanda ng mga ito, Puti? Aba, mukhang siya nga. Maraming salamat sa biyaya, Puti. Tara, Lola. Kain na po tayo. Ang sarap ng mga pagkain na yun, Puti. Anong ginagawa mo at naguhukay ka? Hala, ano yan, Puti? Halika, tulungan na kita! Ang dami naman ito. Para sa amin ba to, Puti? Tara, ipakita na natin kay Lola. Lola, tignan niyo po ito. Nahukay namin ni Puti. Malaking biyaya ito para sa atin. Salamat, Ama, at sa iyo, Puti. Lola, oh, ang daming gintong barya. Inipon siguro ito ni Puti. Tara, Lola, ibenta na natin to. Sige, Iha, mag-aasikaso na rin ako. Ayos, mukhang papaldo ako ngayon. Lola, nawawala po yung box. Hala, Apo, anong nangyari? At si Puti nawawala rin po. Buwisit na kalabaw to, bakit hinahabol ako? Ayoko na! Ayoko sa inyo na to! Nandito ka lang pala, Puti. Bakit nandito to? Mukhang may nakapasok sa bahay. Halika na, dali! Umuwi na tayo! Lola Remedios, alam namin nasa loob ka. Pag hindi ka lumabas, sisirain namin itong kubo ninyo. Lola, sino yung mga lalaki sa labas? Sila po kaya yung kumuha nitong kahon? Parang kilala ko ang boses na yun, Iha. Pagbilang ko ng 3, sisirain na namin itong kubo ninyo. Parang sila Don Ramon. Buksan na natin ang pinto. Don Ramon, maawa po kayo. Huwag po ninyo sisirain ang bahay namin. Ito na lang po ang natitirang alaala ng aking yumaong asawa. Pinagbigyan na kita ng ilang buwan, Remedios. Hanggang kailan ako maghihintay ng bayad mo sa lupang ito? Baka gusto mo ipangbayad na lang ang apo mo? Awa po kayo. Wag po ang apo ko. Teka, kanina mo pa hawak ang kahon na yan. Ano ba ang laman yan? Akin na nga yan. Mukhang may paparating na malakas na bagyo. Baka masira ang maganda kong outfit nito. May date pa naman ako mamaya. Maswerte kayo ngayon. Pagbibigyan pa kita ng 1 linggo, Remedios. Pag hindi ka nakabayad, pasensyahan na lang tayo. Tara na! Lola, buti hindi niyo po ako binigay sa kanila. Ano ka ba naman, Iha? Kahit kailan hindi kita ipagpapalit. Uy, Puti. Mabuti at ngayon ka lang umuwi. Kung hindi baka nakuha ka ng mga lalaking yun kasama nitong kahon. Oo nga, Puti, mabuti. Hindi ka muna nagpakita. Ikaw pa naman ang blessing sa amin. Lola, tara na po, ibenta na natin tong mga ginto. Bumibili ginto, pilak, namumulaklak. Kuya, ibebenta po sana namin to. Ano ba to, Ineng? Ang dami naman ito. Teka, paano nga ba to? Di kakayanin ng timbangan ko itong dala ninyo. Upo muna pala kayo. Timbangin ko lang po muna to sa loob. Pahintay na lang ako saglit. Lola, bakit ang tagal? 1 oras na po tayo andito. Oo nga, Iha. Nangangawit na nga ako. Lola, kinakabahan ako. Baka mamaya may ginawa siyang masama. Wag naman sana, Apo. Lola, puntahan na kaya natin siya? O sige, Apo. Subukan mong tawagin sa labas ng bahay nila. Sige po, Lola. Manong! Manong, matagal pa po ba kayo?
Ano po yun? Ate, nandyan po ba si Manong yung bumibili po ng mga ginto? Yung nakapwesto po dun sa gilid? Saan po? Ay, hindi ko po yan kilala. Parang bago lang yan dito. Pero dito po siya dumaan sa gilid. May daanan kasi dyan papunta sa ibang street. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Lola, wala na po. Hindi daw po nila kilala yung lalaki na yun. Tahan na, Apo. Huwag ka nang umiyak. Kaso Lola, yun po yung pangbayad sana natin kay Don Ramon para di tayo paalisin sa bahay. Hayaan mo na, Iha. May awa ang Diyos. Sana po karmahin siya sa ginawa niya sa atin. Ay, ano ka ba? Masama ang humiling na may mangyaring masama sa iyong kapwa. Hayaan mo na. Ang nasa taas ang magdesisyon. O siya, halika na. Umuwi na tayo para makakain na tayo. Itatago ko muna to at pakunti-kunti ko lang babawasan. Ano kaya unahin ko bilhin? Kotse o malaking bahay? Mabuti na lang at walang nakakakilala sa akin sa lugar na yon. Makakaranas din ng buhay mayaman. Parang nakadami na ata ako. Oras na para matulog at bukas magbabago na ang buhay ko. Hala, bumaha na pala, hindi ko na malayan sa sobrang kalasingan. Paano na ako nito ngayon? Bakit nangyayari sa akin ito? Wala na ang bahay at mga ginto ko. Teka, pupuntahan ko muna. Bitawan ko! Nandun ang kayamanan ko! Tara ha, kain na tayo. Opo, Lola. Puti, pasensya ka na ha. Yung binigay mo kasing ginto para sa amin ay nawala. Pasensya ka na, Puti, ha? Tara, kain na tayo para makatulog na rin. Sarap ng tulog natin nito at malamig. Ikaw pala yan, Puti. Bakit mo ko ginigising? Ah, gusto mo sundan kita? May ipapakita ka ba ulit sa akin, Puti? Hala? Bakit kaya nandito ang mga ito? Ang galing mo talaga, Puti. Bukas may pangulam na tayo nila Lola. Tara, kuha tayo ng lagayan. Ang dami nito, Puti. Bukas yung iba ibebenta ko. Samahan mo ako pero magtago ka lang dapat. Ang sakit na ng likod ko, okay na siguro to. Hayaan na natin ang ibang natira para naman sa ibang nangangailangan. Puti! Natatakot ako! Madaling araw pa lang pala! Teka, ano yun? Kung sino ka man, huwag kang lalapit! Ibabato ko sa'yo tong hawak ko! Teka, Apo. Ako ito si Lola mo. Ay, Lola, mabuti at kayo po pala yan. Kinabahan po ako sa inyo. Ano bang ginagawa mo dito ng ganitong oras? Kanina pa ako hanap ng hanap sa iyo, Iha. Tara, Lola, uwi po muna tayo at nilalamig na ako. Doon ko na lang po ikukwento. Oh, sige, Apo. Saan to nanggaling, Iha? Ninakaw mo ba ito sa fish pond ng kapitbahay natin? Ay, Lola, hindi po. Ginising po ako ni Puti kanina at tinuro niya sa akin ang mga tilapia na to sa ilog. Ah, ganun ba? Salamat sa iyo, Puti, ha? Binigyan mo na naman kami ng blessing. Lola, ayusin ko na po muna to. Ilalako ko po mamaya yung iba sa palengke para may pambayad tayo. Sige, Apo. Tilapia po kayo dyan! Pabili po, 2 piraso. Salamat po! Salamat po! Ang ganda mo talaga, Mariel. Napaka-fresh pa gaya ng mga tilapia mo. Don Ramon, bili na po kayo. Gusto mo ba, Mariel? Bilhin ko lahat yan para maaga ka makauwi.
Kahit triplehin ko pa ang bayad, basta sumama ka lang sa akin. Ay, sorry po, Don Ramon. Hindi po ako ganung babae. Maghintay ka lang. Lola, oh, nabenta ko na po lahat. Salamat naman at ang sipag talaga ng apo ko. Kaso, Lola, kulang pa ito pang bayad natin kay Don Ramon. Paano pa kaya tayo kikita ng pera? Para may pangbayad tayo, Lola? Kung panahon lang sana ng anihan ngayon. Hala, Lola, ano nangyayari? La, bakit po nagliliwanag ang taniman natin? Oo nga, Iha. Ano kaya ang nangyayari? Teka, Lola, parang si Puti yung nasa gitna ng maisan? Puti! Puti! Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Lola, bakit parang nanghihina si Puti? Naubos siguro ang lakas niya, kaya bigla siyang naging matamlay. Tara, Lola. Dalhin na po natin siya sa bahay. Baka malamigan siya dito. Lola, narinig siguro ni Puti na kailangan natin ng pera. Kaya pinaganda niya ang mga tanim natin. Kaso Iha, parang buhay niya naman ang kapalit sa bawat biyaya na ibibigay niya. Puti, kung buhay mo naman ang kapalit, okay lang kahit wag mo na kami tulungan ni Lola. Hala, Lola. Ano po nangyayari kay Puti? Dalhin na po natin siya sa pagamutan. Halika na, Iha! Mangkapweng! Mangkapweng! Oo. Remedios, ikaw pala. Halika, tuloy kayo. Teka, Remedios, saan ninyo nakuha ang nilalang na ito? Nakita ito ng apo ko sa maisan. Alam ba ninyo na mahiwaga ang nilalang na ito? At mukhang ginamit niya ang kanyang kakayahan. Yun ang dahilan kaya siya nanghihina. Iiwan niyo siya sa akin ngayong gabi. Kailangan niya mapakain ng mga buhay na salita. Bumalik kayo bukas ng hapon. Sige po. Lola, okay lang ba si Puti dun sa lalaki? Hindi ko rin sigurado, apo. Bukas natin malalaman. Sa ngayon, agahan natin matulog at bukas magbebenta pa tayo ng mais. Lola, malapit na tayo matapos. Oo nga, Apo. Nagugutom na rin ako. Lola, nandyan na daw po yung bibili ng mga mais. Ah, sige. Salamat, Iho. Jackpot tayo dito sa matanda, pre. Mababarat natin to para malaki kita natin. Lola, 55 lang po ang bili namin ngayon. Gawa ng mababa ang kuha sa bagsakan. Iho, baka naman pwede ninyong taasan kahit kaunti. Babayaran pa namin yung mga nag-ani ng mais. Pasensya na ho kayo. Kahit 60 na lang po sana, kuya. Sige na nga. Eh, kung di ka lang maganda eh. Tara pre, isakay na natin to. Lola, ang baba po ng presyo. Mukhang konti lang po ang kita natin. Hayaan mo na, apo. Wala tayong magagawa at sila ang may kontrol sa presyo. Kawawa naman tayong mahihirap, Lola. Sabi ko sa'yo, pre, paldo tayo dito. Oo nga, biruin mo yun. Halos kalahati yung presyo ng kuha mo. Hoy! Ho! Pre, anong gagawin natin? Mukhang malakas to. Mas ligtas siguro tayo dito kaysa sa labas. Ihinto ko muna dito sa gilid. Tatakpan ko yung mga mais sa likod. Wisit na yan! Bakit ngayon pa to nangyari kung kailan may mga karga ako? Kinakarma na ba kami? Patawad po! Hindi na kami uulit! Lola, akala ko po makakakain na po tayo saglit ng masarap. Hayaan mo, Iha. Sa susunod, makakatikim ulit tayo. Sana nga po. Kumain na tayo para mapuntahan na natin si Puti. Remedios, ang daming kinuwento sa akin itong kaibigan ninyo na si Puti. May binigay nga pala siya sa akin. Ito oh. Tanim ninyo yan sa inyong bakuran,
Kinabukasan, magugulat kayo sa inyong makikita. Maraming salamat po sa pagpapagaling kay Puti at sa pagbigay nito. Napakabait nyo naman po. Sige na, ingatan ninyo yan. Pati na rin ang inyong munting kaibigan. Maraming salamat, Mang Keps. Tignan mo, Puti, oh. Ang dami namin binili para sa iyo. Hala, buhawi! May tao kaya doon? Lola, naguhukay na po pala kayo. Ano kaya to, Lola, pag lumaki? Hindi ko rin alam, Apo. Ngayon lang din ako nakakita niyan. Ilagay mo na, Iha. Eto na po, Lola. Lola, sino kaya yan? Sila. Don Ramon! Remedios, ilang araw na lang. Nakaipon ka na ba? Bakit ba may daga dito? Don Ramon, wag niyo po gawin yan. Magbabayad naman kami, maghintay ka lang. Kapag hindi ka nakapagbayad, Remedios, pumili ka na kung ang lupain o ang apo mo. Tara na! Apo, wag kang mag-alala. Makakabayad tayo. Kaso, Lola, paano po? Lola, hanapin ko lang po si Puti. Baka nasaktan siya. Buisit! Paano ato nangyari? Lola, uuwi pa kaya si Puti? Uy, Puti. Akala namin ni Lola, di ka na babalik. Mabuti naman, Puti, at umuwi ka na. Nag-alala kami sa'yo. Salamat. At makakatulog na rin. Lola! Lola, kakaibang halaman po itong binigay ni Puti. Oo nga, Apo. Lola, ang ganda. Nakakain po kaya ito? Paano kaya natin malalaman? Subukan kaya natin ipakain kay Puti. Lola, parang ayaw ni Puti. Ikaw kaya, Lola? Loko ka talaga, Apo. Alam mo naman, diet ako. Biro lang po, Lola. Puti, ikaw na kasi. Hala, Lola, ano nangyayari? Lola, ang daming ginto. May pangbayad na po tayo kay Don Ramon bukas. Salamat po, Ama. At hindi po ninyo kami pinapabayaan. Kuhain mo, Apo, yung basket dyan sa gilid mo. Eto na po, Lola. Tara, ilagay na po natin. Lola, kalahati lang po muna ang ibenta natin. Magandang umaga, Remedios. Mukhang para sa inyo talaga ang halaman na yan. Dahil hindi ito basta-basta magbubunga. Lalo na kung ang taong nagtanim at nasa paligid nito ay walang busilak na puso at hindi mabuting tao. Maraming salamat po, Mang Keps, at hindi po ninyo ito pinagkainteresan. Mang Keps, kuha po kayo. Hindi na, Iha. Ito ay para sa inyong maglola lamang. Maraming salamat ulit, Mang Keps. Walang anuman. Pumasok na kayo at baka may makakita pa dyan. Eto, Iha, dito mo ilagay yung ibebenta natin para di tayo makita na may dalang ginto. Sige po, Lola. Lola, tignan mo yung lalaki. Nasaan na yung mga ginto ko? Kawawa naman, parang wala siya sa sarili. Kaya nga, Apo. Pero parang pamilyar mukha niya sa akin. Ay basta, hayaan mo na nga. Tara na. Ang ganda pala dito sa bayan, Lola. Kaso nga lang maingay. Teka lang po, bawal po kayo sa loob, Lola. Sa iba na lang po kayo manlimos. Ay hindi ako manlilimos, Iho. Ano po ba ang pakay natin, Lola? Magbebenta po sana kami ng ginto. Kung ganun lang kadali makakuha, Lola. Patingin nga po. Saan nyo naman po yan nakuha? Pasensya na po, bawal kasi sabihin. Baka naman peke yan. Akin na nga. Ako na lang bibili kahit peke yan. Teka, sabi bitawan mo nga yan. Huwag ka nga mangialam dito. Sino ka ba, ha? Ako? Hindi mo ba ako kilala, ha? Tumingin ka sa likod mo. Oh, tapos ano meron? Tapos? Tapos ka na. Ako lang naman ang may-ari niyang jewelry shop na pinagtatrabahuan mo. Ganyan pala ginagawa mo sa mga customer natin.
Bumabase ka sa physical na itsura. Ay, boss, pasensya na, boss. Bukas, huwag ka na pumasok ha. Tara po, pasok na tayo. Iho, bumibili ba kayo ng ginto? Nagbebenta lang po kami ng gold, pero I will make an exception po sa inyo. Pakilabas na lang po dito para makompute po natin. Mang Jun, pa-assist po dito. Mang Jun, pa-assist po dito. Malaking halaga po itong dala ninyo. May sasakyan po ba kayo? Wala po, kuya eh. Ganun po ba? Kung gusto nyo po, Lola, ihahatid ko na po kayo para po sa inyong kaligtasan. Salamat naman, Iho. Lola, ito na po yung total na halaga ng ginto. Lola, ang dami nito. Makakabayad na tayo kay Don Ramon. Oo nga, Apo. Iho, baka pwedeng may daanan muna tayo bago umuwi. Sige lang po, Lola. Saan po ba? May babayaran lang tayo. Salamat kuya sa paghatid ha. Magbabayad kasi kami ng lupa para di kami palayasin. Walang anuman po. Oo nga pala, pasensya na kayo sa inasal ng guard namin kanina. Bago lang din kasi yon, kaya di pa namin alam ang ugali. Ay nako, buti naman nakarating din tayo. Kanina pa ako pawis na pawis sa likod. Lola, pasensya na po. Nagtitipid po tayo dahil nagkakaubusan ng stock sa mga gasolinahan at ang taas pa ng presyo. Boss, may bisita po kayo. Sige, papasukin mo, Pinky. Oh, ikaw pala. Remedios, ano sadya mo? Don Ramon, magbabayad na kami. Buti naman, hinatid mo pa si Mariel na pambayad mo. Anong pinagsasabi mo, Don Ramon? Ayan, Don Ramon, ang bayad namin. Huwag ka nang manggugulo sa lupa namin simula ngayon. Pinky, halika dito. Yes, boss. Sundan at manmanan mo sila. Alamin mo kung paano sila nagkapera. Salamat po sa pagsama at paghatid sa amin ng lola ko. Walang anuman po. Ano po pala pangalan ninyo? Mark po pala. Salamat, Iho, ah. Gusto mo ba kumain muna? Ay, hindi na po, Lola. Teka, Lola, ang ganda ng halaman ninyo. Ito po ba? Binigay lang din to sa amin. Kakaiba nga siya. May pailaw pa sa itaas. Sana magkaroon ako nito. Di ko po sigurado. Ay, mag 5 PM na pala. Kailangan ko na umalis. May lakad pa ako. Mauna na ako ah. Lola, madami pang natira sa pera natin. Uy, puti. Bakit parang ang dumi mo? Ano bang ginawa mo? Wow, puti. Kahit hindi ka na pala paliguan, yung mga labahan, kaya mo rin ba? Biro lang, puti. Ito na nga pala yung kapalit ng mga ginto. Salamat sa iyo, puti. Giginhawa na ang buhay namin. Lola, tara po, mamili na tayo ng mga bagong damit. Sige, Apo. Tagal ko na rin hindi nakapamili. Lola, tignan mo. Parang nagbubunga po ulit siya ng mga ginto. Buti, Apo. Hindi masyado nagtanong si Mark. Boss, i-report ko lang. Mukhang aalis ulit sila ng bahay. Ano? May nakita ka bang kakaiba o ibang taong kasama nila? Wala naman, boss. Silang dalawa lang nakatira dito. Oo nga pala, boss. Parang may sira na sa ulo tong maglola. Kasi kanina, nung sumilip ako saglit sa bintana, nakita ko kinakausap nila yung puting daga. Tapos sa labas naman ng bahay nila, may Christmas decoration agad eh. Di ba, boss? March pa lang ngayon. Ganun ba? Sige, ipagpatuloy mo lang pagmamasid. Mukhang nakatagpo si Mariel ng mayamang manliligaw. Hindi ako papayag hangga at hindi ka napapasa akin, Mariel. Kanina ka pa, Marimar. Bumaba ka nga dyan. Pwede po ba ako mag-share ng blessing sa simbahan? Abay, oo naman, Apo. Hindi dapat pinagdadamot ang biyaya ng nasa itaas. Hello po, magandang araw po, Father. Magandang araw din, Iha. Ano ang iyong sadya? Magdo-donate po sana ako para sa simbahan. Aba, may kaibigan ka palang kasama at nagbabantay sa ayo, Iha. Ito po si Puti, Father. Ingatan mo mabuti si Puti.
Nakikita ko na madami siyang kayang gawin para gumanda ang iyong buhay. Maraming salamat po, Father. Ito po, oh. Maraming salamat, Iha. O mga bata, mag-thank you kayo kay ate ninyo at tinulungan niya tayo. Ano? Hindi nyo pa rin ba siya nakikita? Pinuntahan ko na po sa ilog, ngunit wala na doon. Boss, tanungin natin yung kalabaw dun. Tumigil ka! May nakita ka bang maliit na puting daga sa lugar na to? Bakit? Sino ba kayo? Huwag mo nang alamin. Eh di hindi ko sasabihin. Teka nga. Ano? Magsasabi ka na? Dapat kanina mo pa nilabas. Mabilis naman ako kausap, boss. Diretsuhin nyo lang yan. May makikita kayong kubo sa gitna ng maisan. Tara na! Lola, ang dami po natin pinamili pero ang dami pa rin po natirang pera. Kaya nga, Apo, alam mo, may naisip ako. Ano po yun, Lola? Ano kaya kung magpakain tayo dito ng mga kabaryo natin? Magandang idea yan, Lola. Mamaya ipagsasabi ko sa mga kapitbahay natin. Ayos ba sa'yo yun, Puti? Madami tayong bisita bukas. Lola, malaking blessing talaga sa atin si Puti. Tignan niyo po, oh, ang ganda na ng bahay natin. Nakakakain na din tayo ng masasarap. Kaya dapat natin ito ipamahagi sa iba upang lalo pa dumami, di ba, Puti? Hello, boss? Ano, Pinky? Wala ka pa bang update? Ilang araw ka na dyan, ha? Wala pa namang kakaiba, boss, bukod sa pinaayos nila tong kubo nila. Aba, parang madami pa silang pera pagkatapos magbayad sa akin, ha? Oo, boss. Madami pa nga ata kasi nagpakain nga sila dito sa mga kapitbahay nila. Kaya pala ang ingay dyan. Teka, wag mo sabihing nakikain ka rin. Maghintay ka dyan, may gagawin kami ni Kapitan. Paring Tonyo, open-minded ka ba? Gusto mo kumita ng malaking pera? Aba, mukhang maganda yan, boss. Sakto, kailangan ko ng budget pang sabong. Etong si Remedios, nabalitaan ko nagbenta ng madaming ginto. At yung pera nasa bahay lang nila. Nalaman nyo na ba, boss, kung saan nila ito nakuha? Hindi pa. Pero nakakapagtaka lang, saan naman sila makakakuha nun? Baka naman may nakita sila sa kuweba, sa bundok. Kailangan natin malaman to. Kaya dapat mapasok natin ang bahay nila. Malay mo, madami pang nakatago, di ba? Don Ramon, gusto mo ba i-set up natin sila para magsalita? Yan ang gusto ko sa'yo, paring Tonyo. Mabilis ka kausap. Tara na! Maraming salamat, Puti. At lagi mo kami binibiyayaan, kahit kapalit nito ay lakas mo. Huwag kang mag-alala, Puti. Ipapamahagi namin ito sa mga taong nangangailangan, lalo na yung may mabubuting puso. Pahinga ka na muna, Puti. Tama na muna, ayan. Baka manghina ka eh. Boss, may nalaman na ako kung saan nanggagaling ang ginto. Pumunta na kayo dito. Lola, ang dami na naman po gintong binigay ni Puti, kaya ayun, nagpapahinga siya sa sikretong pwesto niya. Ang bait talaga ni Puti sa atin. Hello, Remedios! Bakit hindi ka naman nag-iimbita? Anong ginagawa mo dito, Don Ramon? Bayad na kami sa'yo, bakit nanggugulo ka pa rin? Boss, madami silang ginto sa kwarto ng babae. Yung halaman kunin natin, doon ang gagaling ang ginto. Ah, dun pala. Hindi nyo ba alam, Maglola, na pwede kayo makulong dahil sa pagtatago ng ganitong kadami ng mga ginto? Pasensya na po, Kap. Hindi po namin alam ni Lola. Alam mo kung bakit? Dahil ito ay likas na yaman ng ating bansa. Kaya dapat sinusurrender nyo to sa mga autoridad. Mamili kayo. Makukulong kayong dalawa o kukumpiskahin namin tong mga to. Pasalamat kayo at mabait si Kap. Sige po, kuhain nyo na lang po. Ayaw po namin makulong ng apo ko. Boss, ito na yun. Kuhain nyo na, mga yan! Boss, buti sinama mo ako. Naka-jackpot tayo ngayon. Sabi ko naman sa'yo, basta pag ako ang kasama mo, hindi ka uuwi ng walang dala. Oo nga, boss. Pero boss, baka naman pwede makahingi na ako. Nangangati na kasi kamay ko. Mukhang swerte ako sa kasino nito. Oh, eto na. Alam ko naman, mahilig ka humingi ng pa-advance. Ako na bahala magpapalit sa mga gintong to. Maraming salamat, boss. Makakabawi na rin ako sa'yo, Totoy Kian Casino. Ang dami ko ng talo sa'yo. Sa dami ng dala ko, ewan ko na lang kung di pa ako manalo. Kuya, palimos po. Nagugutom na po kasi ako. Di pa ako kumakain kahapon pa. Wala akong pera. Lumayo ka nga sa akin. Makapaglaro na nga sa loob. Makakakabili na naman ako ng bagong bahay at lupat nito. Pinky, halika rito.
Bakit, boss? Yung halaman, bantayan mong maigi. Siguraduhin mo na magbubunga to ng mga ginto at wag na wag mong tatangkain kumupit. O, eto na, share mo. Pagpatuloy mo lang pagiging masunurin mo, Pinky. Oo naman, boss. Idol ko kaya kayo. Buisit na buhay to. Lagi na lang talo. Matawagan nga si Don Ramon nang makakuha ulit. Baka sa sabong, swerte ako. Oh, paring Tonyo. Bakit napatawag ka naman kaagad? Magkasama lang tayo kaninang umaga. Ano, naubos mo agad sa kasino? Talo ako, boss. Minalas ako. Baka pwedeng ipadala mo na lang sa opisina ko mamaya yung share ko. Sige, sige. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na lang sa opisina mo yung mga maleta na may pera. Tandaan mo, satin-satin lang to. Ayos lang po ba kayo? Natakot lang ako, Apo. Bakit po, Lola? Nanay! Nanay, kamusta po kayo? Nasaktan po ba kayo? Mabuti naman, anak, at nakauwi ka na pagkalipas ng maraming taon sa kulungan. Lola, sino po siya? Iha, siya ang papa mo. Ikaw na pala yan, Mariel. Ang laki mo na. Pasensya ka na kung lumaki kang wala ako. Tay, salamat at nandito na po kayo. May magtatanggol na po sa amin ni Lola. Huwag kayong mag-alala, anak. Makakaganti din tayo kay Don Ramon. Lalo na sa pag-setup niya sa akin dati. Hintayin niyo ako. Iipunin ko ang mga may galit kay Don Ramon. Lola, ngayon nandito na si Tatay. May laban na tayo kay Don Ramon. Magagamit na natin ang mga naipon natin. Mabuti na lang, Lola, at hindi nila nakita itong basement natin. Wisit na buhay to, puro kamalasan. Naubos agad yung kinita ko sa racket ko kahapon. Paano kaya to? Talo na sa kasino. Talo pa sa sabong. Karma ba to sa ginagawa kong hindi maganda? Hello, Don Ramon. Dagdagin mo pa yung hati ko kahapon. Anong hindi pwede? Gusto mo magkalaglagan tayo, ha? Lola, kailangan natin bigyan ng ginto si Tatay upang may pondo sila sa gagawing pagganti kay Don Ramon. Kaso, Apo, paano yan pag nagtanong ang tatay mo kung saan ito nanggaling? Kayo po, Lola. Ano po ba ang desisyon nyo? Alam mo, Iha, bago pa nakulong ang tatay mo, lagi niya inuunang isipin ang kapakanan ninyong mag-ina. Kung hindi lang umeksena yang sila Don Ramon sa atin, matagal na sana buo ang ating pamilya. Sige po, tatanungin ko si Tatay. Hala, Iha, nasaan na si Puti? Malapit na tayo! Nararamdaman ko na siya! Sabi na kayong tatlo ang parating! Mabuti at natagpuan ka din namin. Matagal ka namin hinanap. Pinuno, maaari na po kayong makabalik sa ating kaharian. Natapos na po ang kaguluhan. Maayos na po ang lahat. Teka, pwede sa susunod na tayo umuwi? Mag-relax muna tayo dito. Tignan nyo ang paligid. Unlimited supply tayo ng pagkain. Kaso pinuno, ang mahal na Reyna ay may karamdaman. At ikaw ang lagi niyang iniisip kung ano ang iyong kalagayan. Ang mahal na Reyna! Tara na! Ayan na ba ang target, pre? I-check mo kaya sa sinend ni Don Ramon. Teka, Ang engot mo talaga. Ayan na nga, nakasulat sa damit niya, Tonyo. Tara na nga. Tonyo, mabait akong kumpare at kaibigan. Pero kung tataluhin mo ako, baka saan ka pulutin? Pasensya ka na, boss. Nadala lang ako ng damdamin ko. Nagkaroon pa ako ng utang sa sabungan. Sa gusto kong makabawi. Pati yung sasakyan at budget ng opisina para sa barangay, nagamit ko na din. Kailangan mo munang matuto ng leksyon, Tonyo, para hindi ka na umulit, lalo na sa pagbabanta sa akin. Boss, maawa kayo. Wag, boss! 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 Paano kaya kami makakapagsimula nito? Madami nga gustong sumama sa akin, kaso wala naman kaming sapat na pondo. Bawat isa may responsibilidad araw-araw para may pangkain. Makakapaghiganti pa kaya kami? Tatay, ito po Mariel, saan ang galing ang mga gintong ito? Tatay, sa atin-atin lang po sana to nila Lola. Oh, sige anak.
Galing po ito sa halaman na bigay ng munting kaibigan ko, kaso wala siya dito. Ganun ba anak? Sige ha, sa susunod, ipakilala mo ko dyan sa kaibigan mo. Oo naman po, Tay. Mauna na ako anak para makapagpulong na kami ng mga kasamahan ko upang makapaghanda na ng maayos. Mga kasama, hindi talaga tayo pinapabayaan ng nasa itaas. Ito na ang pagkakataon natin na makabawi. Dumating na ang panahon. Makakaganti na rin tayo sa mapang-api at mapang-abuso na si Don Ramon. Bawat isa sa inyo makakatanggap ng tig-5 piraso nitong ginto. Nang sa ganon ay may budget kayo sa gagawin natin. Teka! Parang pamilyar ka sa akin ha. Habulin nyo! Habulin nyo! Andres, paano na yan? Mukhang malalaman ni Don Ramon ang plano natin. Buisit na yan. Mukhang marami na siya narinig. Huwag kayong mag-alala. Mag-iisip ako ng bagong plano. Sa ngayon, magpalamig muna tayo. Sige, Andres. Sana ayos lang si inay. Teka, parang kasalanan ko to. Hindi kasi agad ako bumalik. Anak ko, mabuti naman at nakauwi ka na. Dahil hindi ako makatulog kakaisip sa ayo. Pasensya na po, inay. Masyado po akong nag-enjoy at nag-relax pagkatapos ko po magpalakas sa ibabaw. Aba, talaga ba? Nakapag-enjoy ang anak ko sa ibabaw? Opo, inay. Sobrang lawak po ng taniman nila at ang tanawin napakaganda. Bakit hindi po kaya doon tayo tumira sa ibabaw, inay? Anak, hindi maganda ang turing sa atin ng mga tao. Ay, hindi po, inay. Sa katunayan nga po, yung babaeng nakapulot sa akin ay sobrang bait. Kung hindi dahil sa kanya, siguro may nangyari na sa akin. Bakit anak? Ano ba ang nangyari? Sinundan po ako nung ahas na nanggulo dito sa atin. Wala na po ako ibang magawa kundi gamitin ang lahat ng lakas ko, inay. Kaya po nung natagpuan ako ng babae, hinang-hina po ako. Ikaw ba yung naririnig ko na umiiyak? Kawawa ka naman. Mukhang may masakit sa iyo. Mabuti naman at may mabuting puso ang nakakita sa iyo, anak. Hayaan mo. Sa supunod, dadalawin natin ang nagligtas sa iyo. Lola, hindi ko pa rin po makita si Puti. Kanina ko pa hinahanap. Saan kaya siya nagpunta? Kumalma ka lang, Apo. Baka andyan lang yun sa paligid. Alam mo naman, mahilig si Puti maglibot, di ba? Sana nga po, Lola. Nag-aalala kasi ako. Baka mamaya nakain na siya ng ahas. Ano ka ba naman? Apo, nakita mo naman, di ba? Hindi lang basta daga si Puti. May kakayahan siya na wala ang ibang hayop. Andres! Anong ginagawa mo dito, Kapitan? Akala mo hindi ko alam ginawa ninyo? Bakit ka nakipagsabwatan, Kapitan Tonyo, kay Don Ramon? Gusto mo ba dagdagan ko pa yung mga pasa sa katawan mo? Teka lang. Pumunta ako dito kasi nalaman ko may plano kayo kay Don Ramon. Nandito ako para tumulong. Paano ka naman namin pagkakatiwalaan ha? Kumpare mo yun. Tignan mo tong itsura ko. Siya ang may gawa nito. Hindi ako papayag na di makabawi sa kanya. Sige, tignan natin anong plano mo. Huwag nyo na balakin pasukin ang asyenda. Matataas na kalibre ng armas ang gamit nila. Dadaanin natin to sa legal na proseso. Ibubulgar natin ang mga tinatago niya. Tara, samahan mo ko magpa-medical. Don Ramon, may balita po ako. Oh, ano yun, Pinky? Mukhang pagod na pagod ka ata. Hinabol po kasi ako ng mga tao doon sa maisan. Nakita nila ako nakikinig sa plano nila. At sino naman ang namumuno? Si Andres po, yung anak ni Remedios. Aba, nakalaya na pala siya. Magtawag ka ng kasama at ihanda ang sasakyan, may dadalawin tayo. Don Ramon. O ano yun, Balong? Baka pwede po makuha ko na yung sahod ko nung nakaraang buwan. Maghintay ka lang, Balong, kung kailan ko ibibigay. Kaso boss, kailangan ko yun pambili ng gamot ng asawa ko. Hindi ka ba marunong maghintay, Balong?
Dugot pawis ang nilaan ko sa trabahong ito. Pero ito lang pala ang magiging kapalit. Tama na. Sawang-sawa na ako sa pang-aabuso mo sa akin. Kailangan mo na matuto ng leksyon. Saan na kaya yon? Bakit ang tagal bumalik? Boss, may bad news ako. Ano na naman yan, Pinky? Huwag kang magagalit, boss. Yung halaman na pinatabi mo, nakita ko na lang ngayon, biglang nalanta. Di ba sabi ko sa'yo, bantayan at alagaan mo to maigi. Ginagawa ko naman, boss. Tara nga! Napakasimple lang ng sinabi ko sa'yo, Pinky. Alagaan mo lang to. Pero ano bang pinaggagawa mo? Sinunod ko naman, boss. Pero hindi ko alam bakit bigla na lang siyang nalanta. Pati yung mga gintong kasama niya biglang naging bato. Pinagluloko mo ba ako, Pinky? Baka naman pinalitan mo yung halaman at mga ginto! Boss, di ko magagawa sa'yo yun. Alam mo naman, ikaw idol ko. At sa tagal ko nagtrabaho sa'yo, di kita niloko kahit isang beses. Huwag ko lang malaman-laman, Pinky, na tinatraidor mo ako. May kalalagyan ka sa akin! Umalis ka na nga dito! Boss, may nangyari po sa Manukan. Ano na naman yung kakagaling ko lang dun, ha? Kayo na lang po ang tumingin, boss. Anong nangyari dito? Parang nilagyan ng lason ang tubig na iniinom nila. Madami pa pong patay sa dulo. Isang sino may gawa nito? Hinala po namin yung isa niyo pong tauhan. Kasi nagmamadali siya tumakbo palabas. Masyado kang abuso sa mga tauhan mo. Oh, nararapat lang yan sa'yo. Inang Reyna, mabuti naman po at magaling na kayo. Nandito ka na kasi anak, kaya payapa na ang aking isip. Pasensya po ulit. Oo nga po pala, inay. Binigyan ko po yung babae na nagligtas sa akin ng mahiwagang binhi. Salamat po. Kamusta naman anak? Napatubo niya ba ito? 'Di ba? Hindi ito basta-basta tumutubo. Opo, inay. Kaso ninakaw ito ng mga masasamang tao. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala anak. Sapagkat hindi mabubuhay ang halaman kung nakuha nila ito sa maling paraan, maging ang mga ginto. Ah, inay. Pwede ko po ba dalawin muli ang aking kaibigan? Baka nag-aalala na po siya sa akin. Sige anak, basta mag-ingat ka palagi. Opo, inay. Lola, miss ko na po si Puti. Kailan po kaya siya makakabalik? Mag-antay ka lang, Apo. Lola? Tignan niyo po, parang si Puti po yung hawak nitong lalaki, hinuli niya. Ano pinagsasabi mo dyan, ate? Binili ko to dun sa pet shop para sa anak ka. Iha, masyado mo na iniisip si Puti tingin ko. Kailangan mo na muna mag-relax. Don Ramon, tumigil ka. Ano ang dahilan at naparito kayo? Meron kami dala ditong search warrant para halugugin ang iyong mansion sapagkat may isang kapitan Na nagsabing kayo raw ay nagnakaw ng mga ginto sa pamilya ni Lola Remedios. Maliban dito, ikaw ay inaakusahan din ng pang-aabuso at pananakit sa iyong mga manggagawa at kay Kapitan Tonyo. Teka lang, maghintay kayo, may tatawagan ako. Hello, Gaub. Baka pwede mo ako matulungan dito sa mga bata mo. Natimbrehan na rin ako ni Tonyo, Ramon. Pwede naman kitang matulungan dyan sa problema mo. Basta bigyan mo ako. Nang kinita mo sa mga ginto. Kaso Gab, wala ako kinita. Yung mga ginto na nakuha namin ni Kapitan Tonyo, bigla naging bato. Nagsasabi ako ng totoo ngayon, Gab. Ramo naman, hindi mo ako madadala sa mga palusot mo. Kilalang kilala ko ang ugali at ang budhi mo. Yung ginto na yon sana inaasahan ko pambayad sa mga atraso ko. Nasa sayo na yan, Don Ramon, kung gusto mong matakasan yung mga problema mo ngayon. Sige, Gab, gagawan ko ng paraan. Papuntahin mo na lang tauhan mo bukas sa bahay ko. Mabuti at mabilis kakausap. Ipasa mo ang cellphone sa officer, kakausapin ko. Hello po, Gob.
Loko ka talaga, Tonyo. Hindi ka talaga marunong madala, ah. Ay, sigurado hinahanap na ako ni Mariel at nag-aalala na yun kasi hindi pa ako umuuwi. Teka, parang kanina pa to gumagalaw. Sino ka? Lumabas ka dyan kung sino ka man nandyan. Ay, ikaw lang pala. Pinakaba mo naman ako dahil dyan gagawin kitang pasalubong kay Mariel. Ano kayang masarap na luto ang gagawin niya dito? Itatago muna kita. Teka, anong nangyayari? Teka, pakawalan mo ako. Ayaw mo ah. Bakit walang nangyayari? Sa wakas, nahanap din kita. Isang mahiwagang nilalang mabuti at naramdaman ko ang iyong presensya. Excited na akong makauwi sa bahay upang masimulan ko na ang dapat kong gawin. Diyan ka muna. Excited na ako gumanda at maging batang muli. Paano na to? Hindi gumagana ang kapangyarihan ko. Sana mailigtas ako ni Mariel. Pututi! Apo, anong nangyayari sa'yo? Bakit sumisigaw ka? Lola, nanaginip po ako. Si Puti parang humihingi siya ng tulong. Isa panaginip ko po, may nagkulong sa kanya sa loob ng gubat. Masamang pangitain yan, iha! Halika, dali! Pupunta tayo kay Mang Kepweng. Baka matulungan niya tayo. Tao po, Mang Kepweng. Kayo pala, Mariel at Remedios. Bakit napadaan kayo? Mang Kepweng, pakiramdam ko po may nangyaring masama kay Puti. Baka pwede niyo po kami matulungan. Akin na kamay mo. Nasa panganib nga ang buhay ni Puti. Nakuha siya ng isang matandang mangkukulam. Mabuti at hindi na sumama sa atin si Remedios upang mapabilis ang pagpunta natin sa bahay ng mangkukulam. Halika na at magmadali tayo. Nang sa gayon ay maabutan natin siya bago matapos ang ritual. Malayo pa po ba tayo? Natatakot na po kasi ako. Huwag kang matakot, iha. Basta kasama mo ako. Walang masamang mangyayari sa iyo dito. Mang Keps, paano po yan? Parang ang dami nila. Matatalo po kaya natin sila? Teka Mariel, matyagaan muna natin sila. Sana ayos lang si Puti. Lumabas ka dyan, matandang mangkukulam! Nahanap ka rin namin kung saan ka nakatira. Sobrang perwisyo ka na dito sa lugar namin. Yung mga alaga naming mga hayop, unti-unting nauubos dahil sa iyo. Layas! 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 Mang Keps, parang hindi po sila kakampi ng mangkukulam. Oo, mukhang nakatira lang sila dito malapit sa gubat. Tara, lapitan natin sila. Magandang gabi mga kaibigan. Mang Keps, anong ginagawa mo dito? Nandito din ako para sa mangkukulam dahil may kinuha siya sa amin. Mabuti naman at lalakas ang loob namin harapin siya. Lumabas ka na adyan, salot na mangkukulam. Pag hindi ka lumabas, susunugin namin ang bahay mo! Ano nang gagawin ko? Natunto na ako ng mga tao. Baka saktan nila ako pag lumabas ako. Kung ibigay ko kaya sa kanila itong mga ginto na tinagu ko, hindi na kaya nila ako sasaktan. Parang nasa malapit lang si Mariel. Sana mailigtas niya na ako. Baka kung ano pa gawin sa akin dito. Kailangan ko na tumakas. Halika na, brum brum. Tatakas na tayo sa likod ng bahay. Siyempre ikaw. Hindi kita pwedeng iwan kasi ikaw ang sagot sa aking kagandahan. Ayaw mo talaga lumabas! Sunugin nyo na yan! Teka, dito ka lang, parang may nakita ako. Naabutan din kita. Ibaba mo nga yung hawak mo. Huwag kang mangialam dito. Teka, bakit parang pamilyar ka sa akin? Ikaw ba yan? Kepweng? Maricar, ikaw na ba yan? Anong nangyari sa'yo? Naaalala mo pa pala ako. Kung alam mo lang, saan-saan kita hinanap simula nung umalis ka. Totoo ba yan, Kepweng?
Akala ko kasi noon, hindi mo na ako gusto dahil pangit ako. Kaya gumawa ako ng paraan upang gumanda hanggang sa maaral ko ang itim na mahika. Puti! Maricar, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo kasi para sa akin, walang mali sa ayo. Patawad, Kepweng. Sana hindi pa huli ang lahat. Tara Puti, umuwi na tayo. Puti, alam mo na miss ka namin ni Lola. Lola! Andito na si Puti! Lola! Lola! Boss, parang madami pa sila Remedios na itago na ginto. Kasi nung nakita ko sila sa maisan, punong-puno yung isang sako. Kung totoo ang sinasabi mo na naging bato yung nasa mansion, nakakapagtaka bakit yung sa kanila ay hindi. Paano kaya kung pera natin tumakuha? Baka hindi na maging bato. Ano sa tingin mo, boss? Ang galing mo talaga mag-isip, Pinky. Nagmana ka talaga sa idol mo. Siyempre naman, boss. Mabuti naman, nakauwi na rin sila, Mariel. Hello, Remedios. Balita ko nakalaya na ang anak mo. Pareha sila ni Tonyo, hindi marunong madala, pero hindi siya ang pakay ko. Remedios, kailangan ko ng pera. Wala na kaming pera, Don Ramon. Kinuha nyo na yung mga ginto namin nakaraan, di ba? Maawa ka naman. Akala nyo ba? Hindi ko malalaman na madami pa kayong naitagong ginto na hindi naging bato? Halulughugin nyo ang buong bahay nila. Huwag nyo po sirain ng mga gamit namin. Boss, wala po kami makita kahit isang ginto. Yung pera naman maliit na halaga lang. Kung ganon, isasama natin si Remedios. Mabuti naman, Andres. At nasampahan na natin si Don Ramon, kasama ang iba pa niyang mga tauhan. Sana lang hulihin agad siya ng mga pulis upang hindi na siya makapanggulo pa sa amin. Lalo na sa'yo. Siguradong malaki ang galit niya sa ginawa mong ito. Andres, nakita ko sila. Don Ramon, pinasok ang bahay ninyo at sinakay si Lola Remedios sa sasakyan. Ano? Hindi pwede to. Paktay, hindi gumana ang plano. Kailangan ko na magtago nito. Baka ako naman ang sunod na trabahoin ni Don Ramon. Bakit at ang gulo dito sa bahay? At nawawala si Lola? Mariel, ayos ka lang ba? Tatay, si Lola po nawawala. Anak, may nagsumbong sa akin. Nakita niya kinuha siya ni Don Ramon. Paano po nangyari yung tatay? Akala ko makukulong na siya. Hindi ko rin alam, anak. Hello? Sino to? Don Ramon, ikaw ba yan? Nasaan na si nanay? Buti naman nalaman mo agad. Andres, teka nga, balita ko pala madami pa kayong ginto dyan na nakatabi. Anong pinagsasabi mo, Don Ramon? Huwag ka na magmaang-maangan. Hulog talaga kayo ng langit sa akin. Sakto kasi kailangan ko ng pera. Pero hindi ginto ang gusto kong makuha. Dapat pera na. Baka mamaya ginto na, maging bato pa. Don Ramon, magkano ba ang kailangan mo para pakawalan mo na si Lola? Ikaw pala, Mariel, maliit lang naman ang kailangan ko. Siguro mga 1 bilyon lang. Wala po kami ganyan. Walang kalaking halaga na pera, Don Ramon. Nakaya mo makaipon ng madaming ginto, Mariel? Malamang sa malamang madali mo lang din makukuha ang 1 bilyon. Sige. Kontakin nyo na lang ulit ako pag meron na. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Oo nga pala. Wag nyo susubukan na tumawag sa pulis at di nyo magugustuhan ang mangyayari. Tay, paano na po yan? Kulang po yung ginto na nakatago sa hinihinging halaga ni Don Ramon. Makakahanap din tayo ng paraan, anak. May awa ang nasa itaas. Lola, nasaan na po kayo? Sana maayos lang po kayo. Saan kami kukuha ng pera? Wala na yung halaman na bigay mo, Puti. Mariel, wag ka na malungkot. Sino yung nagsasalita? Ikaw ba yun, Puti? Oo, Mariel, ako nga.
Nakakapagsalita ka pala, Puti. Oo, Mariel. Hindi mo lang ako naririnig dati. Pero bakit ngayon naririnig na kita? May ginawa sa akin na seremonya ang Inang Reyna nung umuwi ako sa amin. Inang Reyna, ano po ang bukal na yan? Anak, ito ang sagradong bukal na ating iniingatan. Ano naman po, Inay, ang nagagawa ng tubig na galing dyan? Madaming kayang gawin ang tubig na ito, anak. Kaya nitong pagalingin ang anumang sakit. At higit sa lahat, maaari ka nang marinig ni Mariel. Wow, talaga po, Inay? Pwede ko na po ba inumin? Eto na, anak! Excited na po ako makausap si Mariel, Inay. Mabuti naman at nagkakaintindihan na tayo, Puti. Kung nandito lang si Lola, sigurado matutuwa siya. Puti, baka meron ka pa nung binhi ng mahiwagang halaman na ibinigay mo sa amin? Pasensya ka na, Mariel, dahil yun lang ang binhi na meron ako, sapagkat ito'y bihira makuha. Pero wag kang mag-alala. Meron pa akong naaalalang isang lugar kung saan tayo pwedeng makakuha ng mga ginto. Talalaga, Puti? Saan naman? Ngunit sa gitna ito ng gubat, lubhang mapanganib. Tay, mabuti po at sinamahan niyo ako sa tinuturo ni Puti. Siyempre naman, kung para sa lola mo. Tay, eto po si Puti. Sa kanya po nang galing ang halaman na nagbubunga ng ginto. Maraming salamat, Puti, sa paggabay sa kanila nung wala ako. Hello, tatay ni Mariel. Walang anuman po. Teka, Puti. Parang iba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang madami ang nakatingin sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala magprotekta sa inyo. Baka may pagkain kayo dyan. At gutom na ho ako. Mariel, meron ba tayong sobrang pagkain? Sakto lang po ito, Tay, para sa atin. Pero sige po, hahatian ko na lang po si Lola ng pagkain ko. Maraming salamat, Iha. Teka, saan nga pala ang punta nyo at napadpad kayo dito? May hinahanap po kami na isang malaking puno na may kuweba po sa ilalim. Pamilyar po ba kayo doon, Lola? Mabuti na lang at may mabubuti kayong puso. Dahil kung hindi, hindi nyo ito matatagpuan kahit gaano katagal. Halika, sumunod kayo. Ito na ang hinahanap ninyo. Mag-ingat at panatilihin ang pagiging mabuting tao sa inyong kapwa. Maraming salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Dito siguro kayo kumukuha ng mga ginto. Masabihan nga si boss. Mabuti na lang, anak, at binigyan mo ng pagkain yung matanda. At hindi na tayo nahirapan hanapin ito. Kasi, Tay, naalala ko lang po si Lola sa kanya. Baka hindi pa din po siya kumakain. Mariel, mabuti na lang at naging mabait kayo sa matanda kanina. Bakit naman, Puti? Kasi siya ang diwata na nagbabantay sa gubat na ito. Kaya hindi ako makapagsalita kanina dahil bawal ako dito sa teritoryo nila. Mabuti at hindi ka napansin? Tara, ituloy na natin ang pagpunta sa bundok ng mga ginto. Lola, kumain na po kayo. Kahapon pa kayo hindi kumakain. Iho, parang awa mo na. Pakawalan nyo na ako. Alam ko, hindi ka masamang tao at sumusunod ka lang. Sige na, Iho. Hindi talaga pwede, Lola. Eto na yun, buksan nyo na. Grabe, Puti. Napakarami naman ditong mga ginto. At may gintong estatwa pa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag ka na malungkot. Kasi maibibigay natin ang hinipiingi ng sakim na yon. Anak,
Napakadami nito, mukhang hindi magkakasya sa bag natin. Oo nga po, Itay eh. Sayang naman po yung iba. Madami na din sana tayo matutulungan. Paano kaya anak? Kung balik-balikan ko na lang yung iba sa susunod na araw? Kaso, tatay, papayag po kaya yung diwata na nagbabantay dito? Baka po kasi nabubulabog natin sila. Mariel at Tatay Andres, huwag po kayong mag-alala. Ako po ang bahala. Tara na po, Tatay Andres at Mariel. Ilabas na natin ang mga ginto. Wow, Puti! Ang galing mo naman! Kaya mo palang gawin yan! Madami pa akong kayang gawin, Mariel. Gaganon ba, Puti? Tara na nga, ilabas na natin ang mga ito. Teka, Mariel. Tama na muna siguro ito. Kasi tignan mo ang dami. Paano natin to bibit-bitin sabay-sabay? Ako po ang bahala. Nakakabilib ka talaga, Puti. Ang dami mo na kayang gawin. Kaso, marunong ka ba lumipad? Puti, dahan-dahan lang ah. Baka mahulog kami ni Tatay, pati ang mga ginto. Huwag po kayo matakot. Sasaluhin ko na lang po kayo pag nahulog. Tatay, tignan niyo po. Ang daming masisipag na magsasaka. Bibigyan ko po sila ng blessings. Sige, anak. Salamat po sa biyaya, gintong ibon. Puti, hinto ka! Mariel, bigyan mo din sila dito. Kawawa naman sila. Para kahit paano makaranas sila ng ginhawa. Sige po, Tatay. Tay, ang sarap po talaga sa kalooban kapag nakakatulong sa kapwa. Siyempre naman, anak. Lalo na kung ipinapamahagi mo ang biyaya na binigay sa iyo ng nasa taas. Mabuti na lang at nakaya ko pa maibalik sa dati yung estatwa. Patawad po, Guardian Angel. Mariel, mauna na ako. Ipapapalit ko na yung iba para makuha na agad natin ang lola mo. Sige po, Tatay. Ingat ka po. Tara, Puti. Itago na muna natin itong mga ginto. Paano ba yan, Remedios? Hanggang bukas na lang palugit ko sa inyo. Don Ramon, kahit ano pa ang gawin nila, hindi namin kayang bayaran ang ganong kalaking halaga. Pasensyahan na lang tayo kung hindi nila kaya maibigay ang hinihingi ko. Hello? Don Ramon, ako to si Andres. Magkita na tayo. Siguraduhin mong maayos si nanay. Oh, ikaw pala, Andres. Mabuti naman kung ganun. Akala ko hindi ka natatawag eh. Sige, magkita tayo. Oh, Remedios, akala ko ba hindi nila kaya makaipon? Tara, tumayo ka na dyan. Makakauwi ka na. Pasensya ka na, Mariel, at hindi ako makatulong dahil bawal kami manakit ng tao. Okay lang, Puti. Malaki na naitutulong mo sa amin. Tara na po, Atay. Sunduin na natin si Lola. Don Ramon, andito na ang pera. Pero nasaan si nanay? Remedios, lumabas ka na dyan. Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi, Apo. Gutom na ako. Tara na, Lola. Mauna na tayo umuwi para makapagpahinga ka. Tay, una na po kami ni Lola. Don Ramon, eto na ang hinihingi mo. Tumigil ka na sa panggugulo, kundi ipapatrabaho na kita. Andres, parang madami pa kayong tinatagong ginto at nakaya nyo makaipon ng ganito kalaking halaga. Wala ka nang pakialam doon, Don Ramon. Malalaman ko din ang sikreto nyo, Andres. Lola, kain na po para bumalik na po yung lakas ninyo. Salamat, Iha. Apo, saan kayo nakakuha ng pera? Di ba kulang yung mga naitago natin para pambayad?
Lola, tinulungan po ulit tayo ni Puti. Tinuro niya sa amin ang kuweba na may madaming ginto. Napakabait mo talaga sa amin, Puti. Maraming salamat at nakauwi na ako dahil sa tulong mo. Napakabait mo talaga sa amin, Puti. Maraming salamat at nakauwi na ako dahil sa tulong mo. Walang anuman po, Lola Remedios. Ha? Iha, sino yung nagsasalita? Lola, si Puti po yun. Madami na po siyang kayang gawin ngayon. Ang galing mo naman, Puti. Pinky, siguraduhin mo na doon nila tinatago ang mga ginto. Oo, boss. Nakita ko sila po pumasok doon sa kuweba. Natandaan mo ba kung saan banda yung kuweba? Oo, boss. Napin ko yung location. Mabuti kung ganon, tara tignan muna natin bago tayo tumawag ng mga kasama. Boss, hanggang dito na lang ang sasakyan. Kailangan na natin lakarin, pero malapit na lang yun dito. Tara na! Pinky, siguraduhin mo na tatandaan mo yung lugar. Mahirap maligaw dito. Oo, boss. Huwag kang mag-alala. Pagbalik natin, ikaw na ang pinakamayaman sa bayan. Pinky, ano na? Akala ko malapit lang, bakit parang kanina pa tayo paikot-ikot dito? Teka lang, boss. I-check ko lang po sa map, boss. Teka, parang ayun na ata, boss. Sigurado ka na ba dito, Pinky? Oo, boss. Tara, pasukin na natin. Mukhang malapit na tayo, boss. Parang maiksi lang ang kuweba na to, ma. Sana madami tayo makuha. Anong ginagawa ninyo dito? Ano ka ba, Lola? Bakit ka ba bigla-biglang nanggugulat? Bawal kayo sa lugar na to. Walang nagmamay-ari ng kagubatan. Kaya kahit sino pwedeng makapasok dito. Tumabi ka na nga dyan, Lola! Sabi ko sa'yo, boss, jackpot tayo. Ikaw na ang magiging makapangyarihan sa lugar natin. May bonus ka sa akin, Pinky. Kalbo, ilabas mo na yung mga pambalot. Hakutin na natin lahat to. Ito na, boss. Boss, ang dami na natin na balot, pero ang dami pang natira. Hayaan mo, babalikan natin yan. Halika na, ilabas na natin ang mga to. Baka gabihin pa tayo sa gubat. Pinky, bukas maghanda ka ng mga kasama natin at babalikan natin lahat ng natira. Yes, boss. Pinasok nyo ng walang pahintulot ang teritoryo ko. Dahil sa inyong kasakiman, kayo ay aking parurusahan. Pinky, sa susunod na eleksyon, sure na ang panalo ko sa pagka-mayor gamit ang mga ginto na to. Oo, boss. Kaso makukuha mo pa ba yung lupa nila Remedios? Magandang pwesto pa naman sana yon. Huwag kayong mag-alala. May mga taong nadadaan sa pera. Bigyan lang natin ng isang bag nito. Panigurado walang aayaw. Oo nga, boss. Kahit ako bigyan ng ganyang kalaking halaga, susundin ko agad utos mo. Boss, yung bonus namin ni Kalbo ah. Oo nga, boss. Huwag kayong mag-alala. May tigi-isang gold bar kayo. Kalbo, iwas mo! Ang kasakiman ay walang maidudulot na mabuti sa iyong sarili, lalo na sa iyong kapwa. Boss! Gising, boss! Kalbo, gumising kayo! Teka, nasa na yung mga ginto? Ano nangyari? Malapit na ba tayo sa bahay nila? Excited na kasi ako. Opo, mahal na Reyna. Saglit na lang po at makakarating na tayo. Mamabuti naman kung ganun. Magandang umaga, mahal na Reyna. Saan po kayo patungo at napadpad po kayo dito sa itaas? Ikaw pala, kaibigang Eagle. Susunduin ko lang ang aking anak. Gusto niyo po ba ihatid ko na kayo? Maraming salamat kaibigan, pero malapit na rin kami. Ah, ganun ba? Sige po, mauna na ako. Ingat po kayo. Mahal na Reyna, ayun po, sa bahay na yon.
Mabuti po at nakita niyo ang bahay na ito. Si Victor ang nagturo dito, anak. Teka, nasaan po sila, inay? Nasa labas na siguro sila, anak, para magbantay. Sinusundo niyo na po ba ako? Oo, anak. At madami pa tayong aasikasuhin sa palasyo. Putute, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ay, teka, sino yung katabi mo? Mariel, siya ang nanay ko, ang reyna sa kaharian namin. Teka, nanay mo? E di prinsipe ka? Oo, Mariel. Mariel, maraming salamat sa pagligtas sa anak ko. Nagdala na rin pala kami ng kaunting regalo para sa'yo, Mariel. Sana magamit mo ito sa tama. Maraming salamat po, mahal na Reyna. Marami din naman po na itulong sa amin si Puti. Paalam, Mariel. Mauna na kami. Paalam, Mariel. Pakisabi na lang kay Lola mamaya na sinundo na ako. Bye-bye. O iha, bakit may mga ginto dito sa lapag? Teka, Bakit parang malungkot ka? Si Puti po, Lola. Sinundo na siya ng nanay niya. Prinsipe po pala siya sa kanila. At kailangan siya sa lugar nila. Hayaan mo na, iha. Malay mo sa susunod, dumalaw ulit siya sa atin. Tahan na. Lola, mabuti naman po at maayos na ang lahat. Wala na po tayong problemang iniisip. Tama ka, iha. Nakakakain na din tayo ng masasarap na pagkain. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya. Salamat din sa'yo, Puti, ha. Kung nasaan ka man, sana lagi kang mag-ingat. Tara, Ate Tess, sabay na po kayo kumain sa amin. Sige po, Ma'am Mariel. Pinky, ikaw ba yan? Boss. Boss! Mabuti at gumising na kayo. 1 taon na kayo nakahiga dyan. Anong pinagsasabi mo, Pinky? Teka, bakit nandito ako? Boss, hindi mo ba maalala na aksidente tayo? Oo nga pala. Teka, bakit dito mo ako dinala sa maduming hospital? Dapat dun sa private na hospital, siyang init pa, oh. Boss, hindi kakayanin ng pera ko yung bill sa private hospital, kaya dito na lang kita pina-admit. Bakit hindi mo ginamit yung pera ko? Boss, wala ka ng pera. Paanong wala? Ano nangyari? Boss, yung mansion mo, kinuha na ng mga pinagkakautangan mo. Ano? Eh, yung mga gold na nakuha natin, nasaan? Pagkagising ko nung mabangga tayo, wala na to sa loob ng sasakyan. Maski 1 pirasong ginto, wala. Sigurado ka ba dyan, Pinky? Hindi mo ako niloloko para masolo ang mga ginto? Hindi, boss. Loyal na loyal ako sa inyo. Sige. Tingin ko naman hindi ka nagsisinungaling. Hintayin niyo ang pagbabalik ko.